namin dito sa Honolulu. So, ready na kami, guys. Nakapag-breakfast na rin yung mga bata. Hinihintay na lang namin si John na makain ng kanyang bilog na kanin. Pinabilog na kanin. Alam, Filipino yung mga anak ko. Yes, you want me to wash your hands? Oh. No? Okay, faster then. Oh, I can remove my eyeglasses, my sunglasses. He wants me to remove my sunglasses, guys. So, pero tignan niyo ako today. Nakakulot ako. And pakita ko sa inyo yung aking outfit. This long dress. Nabili ko sa Maui. May bagong store doon sa Kaumano. Ang pangalan is Heart and Soul. So, ito siya. Diretso lang siya na dress. And then, I have a hat. Yan, ang cute. And then, it goes with my sunglasses. Tignan nyo. So, I'm ready. I'm ready. Then yung mga gamit ng mga bata. Bago tayo pumunta guys, kulitin muna natin si Mark. Yan, so sana manlibre si Kuya Mark, no? Si Kuya Mark, guys, hindi nyo lang alam. Simple-simple lang yan, pero mabigat yung kanyang bulsa. Mabigat kasi marami siyang barya. Guys, linalaro ko lang tong asawa ko, pero talagang ano to, yan, mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Okay, Mark? Ayan, so pasakay na kami ng ano tawag ito? Elevator? Escalator. Elevator. The big one just passed. I saw you saw the beach on this side, right across the street is there. We're here, guys, pero ang haba-haba ng linya. The idea. I'll show it to you. Gagawin the idea that Ayan guys, kung makikita nyo, mahaba yung linya. So, nasa likuran kami. And then hanggang dun sa dulo. So, inabot kami ng halos 20 minutes naghintay doon sa pila. So, ayan. Yan yung kanyang entrance. Medyo malapit na kami dito. So, ang oras dito is mga 9:30 to 10 a.m. So, medyo pataas pa lang yung araw. So, kapag kayo ay pupunta dito, huwag niyong kalimutang magdala ng sombrero o kaya naman payong para sa mga bata. May monkey. ano? Kuya Mark, yung barkada mo. Ilok si Ilok. Ayun, ayun. Ala. Clark, look. Mark, gusto kong kausapin yung barkada mo. Inom daw kayo. Sige na. Ayan, so yung auntie ni Kuya Mark na imimit sana niya bukas. Sabi niya, 3 minutes away lang daw yung hotel nila dito sa Honolulu Zoo. So, maglalakad na lang kami papunta sa, sa hotel nila. Pero kailangan namin magpahinga kasi napagod kami. Ang init kasi doon, kaya hindi na-enjoy ng mga bata. Pero ang daming animals na makikita doon, guys. May mga monkey, birds, ganon. May elephant, lahat-lahat nandun. So, if you are visiting Honolulu, it is a tourist spot for sure, ang Honolulu Zoo. So, hindi lang siya para sa bata. Marami rin kaming nakitang mga matatanda. May ngipin o wala. Pwedeng pumunta sa Honolulu Zoo. O, di ba? Ayan, so naglakad na kami from Honolulu Zoo para hanapin yung hotel kung saan naka-check-in yung auntie ni Mark. So, malapit lang siya, guys. So, itong parteng ito yung aming mga nadaanan. So, itong parteng ito ng Honolulu is called Waikiki na. So, ito na pala yung pinaka-main street nila. So, kung nakikita nyo yung dagat na yan yung pinakamagandang parang dagat nila dito sa Honolulu kasi white sand daw sa parteng yan. So, lahat ng mga turista mostly dyan nagsasurf. Tsaka, kung makikita nyo guys, ang lalaki, ang tataas ng mga building nila rito. Kasi dito matatapon yung mga 5-star hotels nila. So, ang dami-daming tao, napaka-busy. Parang, it doesn't feel that it's an island. Para siyang mainland.
ganun. Kasi doon sa Maui, mas feel mo na nasa island ka. Dito sa Honolulu, para na siyang mainland talaga. So dito guys, malapit na kami dyan sa hotel ng auntie ni Kuya Mark. So first time namin makikita. Hindi pwedeng basta-basta ka lang tumawid guys. Dapat pindutin mo muna yung button and then hintayin mo yung oras mo para makatawid ka. So we're here! Ito silang nag-stay. Sinundo kami nung asawa nung auntie ni Kuya Mark guys, and then dinala doon sa kanilang room. So they were staying at the 40th floor o yung presidential suite sa hotel nito. So yun yung pinakamagandang room, tsaka pinakamataas na room dito sa hotel na ito. So wala pang 15 minutes nagreklamo yung nasa baba nila kasi yung mga anak ko takbo ng takbo. O diba bongga? Ayun, so nagkwentuhan lang kami guys. And pagkatapos namin magkwentuhan, nagpaalam na kami. So I told my husband, since nandito naman na kami, mamasyang na rin kami, di ba? So, dyan kami pupunta sa May Chanel. Babagay pa tayo sa May Chanel, Kuya Mark. Simple lang tong asawa ko pero may pambili yan. Ayan, so meron na pagod maglaro guys. Papikit na nga yung kanyang mga mata, pinipigilan pa. Ayun. Ayan, so nakatulog na siya guys. So after nito, umuwi na kami para makapagpahinga. Ayan, so this is our day 3. So last day na namin guys kasi bukas ay uuwi na kami. So dapat talaga sulitin namin yung oras namin today. So si Kuya Mark, he spent time with the kids this morning. So hapon na nung kami ay lumabas. We are taking them to Kids City today. Yay! Yan, so we're here at Kids City. Yay! So ito talaga yung linulook forward ng aking mga anak guys sa trip na ito. So pagkapasok nyo pa lang, makikita nyo na napakalinis ng lugar and secured kasi may mga walls silang ganun. So bago pa man kayo makabili ng ticket, dapat mag-register muna kayo dun sa kanilang parang website. And then sa baba, kailangan yung mag-sign kayo mag-asawa para siyang waiver or agreement na kapag may mangyari sa mga bata, is wala silang parang pagkakasala doon. So kami yung binigyan ng socks guys. Akala ata kami yung maglalaro. Charot. But sabi nila kailangang mag-socks ng mga magulang and then yung mga bata is magtanggal ng slippers. So napaka-coordinated nila guys. Binigyan kami ng 4 na stickers and then binigyan kami ng parang relo for the locker. So may locker yung aming mga gamit, so secured siya. So ayan, so yung talagang playground is nasa 2nd floor kasi 2 floors pala ito. Ayan, so sa akin nakatoka si John guys. So ganun kami mag-asawa. Kung may pupuntahan man kami, plano na namin kung sino yung magbabantay sa mga bata. So sa akin si John ngayon, tapos si Mark naman kay Clark. So ito yung unang linaro ni John. So para siyang classroom, tapos mga Lego. So pwede silang magbuo ng mga bahay-bahay dito, ganun. So ito naman yung part na pwede silang umakyat. So tignan niyo yung buong lugar guys, napakalawak. Maraming iba't ibang klase ng laro ang pwedeng laruin ng mga bata. I wish na meron kaming ganito sa Maui. Bakit ba walang ganito sa Maui? Kung meron sanang ganito sa Maui, talagang maging happy lahat ng magulang doon. Dahil yung lugar, hindi rin mainit yung lugar guys. Compare kung dadalhin mo yung mga bata sa park, Diyos ko, napakainit sa park minsan. But dito, naka-AC na sila. May lugar ka pang pwedeng umupo. And then, tsaka mag-e-enjoy yung mga bata talaga. Tignan niyo si Clark. Ayan. He's enjoying so much. And then si John, napakakit ng kanyang lakad. Ayan, so, he's playing with the balls. Nag-e-enjoy talaga silang dalawa.
Nakakatuwa. Ayan, so pagkatapos nilang maglaro guys, bumalik kami sa food court doon sa Alamoana para kami ay kumain. Ayan, kung makikita nyo talaga sarap sila kasi napagod sila sa paglalaro. So, ito yung aking favorite na aking sinasabi na grilled salmon. So, para siyang hindi salmon, no? Para siyang chicken, pero salmon yan, guys. It's salmon. So, yung kanyang lasa daw is parang barbecue. Napakasarap. Na-miss ko tuloy. Wala. Si John. Miss ko linublog na yung kanyang mukha dun sa noodles. Hi guys, so this is our 4th day today. So today, uuwi na kami sa Maui. Ayaw umuwi. But back to reality na naman kami. But ako ay nakapagpalit na outfit check. So this is my outfit. Ito yung kasya sa akin guys. Kasi lumaki na talaga ako. It is a dress. Cute niya. Napakagaan niya. Hindi siya mainit. But I got this. Ang pangalan ng store is Heart and Soul. So I've been loving them so much. Medyo may kamahalan lang yung kanilang damit. Pero, para ang ganda-ganda niya. It's so chic. Mark is spelled chic. Maganda rin naman ako, oh. Ayan, oh. Ang mukha ko si Angelina Jolie. Charot. Pili. Yan, so naka-check out na kami guys. It's our check-out time, 11 a.m. Pero iniwan muna namin yung aming mga luggage dito sa hotel kasi may pupuntahan pa kaming huli. Dinala namin sila sa Children Discovery Center. So, nung mga bata pa tayo, di ba tinatanong tayo ng mga magulang natin kung anong gusto nating maging kapag malaki na tayo. So, dito guys, ito yung lugar na pwede silang maging, sino man sila na gusto nilang maging in the future or yung mga ambition nila. So, kung nakikita nyo, ito yung part na to, pwede silang maging dentist, maging piloto, ganon. So, ayan, may clinic sila. Meron din sila yung parang police station, ayun. So, dito guys, talagang nag-enjoy si Clark. So, pagkatapos namin doon guys, is dumiretso muna kami sa food court para kumain. And binalikan namin yung aming mga luggage and pumunta sa airport. So, ito na yun. So, we are waiting for the airplane. Hindi na ako nakapag-vlog, pero pagkatapos namin kumain dun sa food court, is binalikan namin yung aming mga luggage doon sa hotel and dumiretso na kami sa airport. So, maraming salamat guys sa panonood ng aming first ever travel video dito sa aking YouTube channel. So, napakasaya ko talaga kasi yung first travel video ko is with my boys. So, I was really looking forward to this vacation even though it was only 4 days. Wow, English. Is nag-enjoy talaga ako and yung mga bata. So, nagigilty kasi kami ni Kuya Mark kasi paragi kami nagtatrabaho. But, although we had to work kasi talagang kasama naman yun sa buhay guys. Hindi naman pwedeng hindi ka magtrabaho. Siyempre, anong kakainin namin, di ba? Lalo na at nandito kami sa Amerika. Kasi lahat dito is pinabayaran. So, talagang kailangan magtrabaho. But, you know, our kids is always gonna be our priority. So, kahit gaano kami ka-busy is talagang we make time for them. Ayan, so sana, I really wish na sana dumating yung panahon na kahit isa sa amin ni Kuya Mark ay hindi na kailangang magtrabaho para at least yung isa sa amin is nasa tabi ng aming mga anak, diba? Malay nyo may puntahan yung aking pag-YouTube. Charot. But maraming salamat guys. Bye-bye!